Sige, Kuya Mark, pwede ba ang plunder mapapatunayan kahit walang proof of ownership Yes, ng mga tama. properties or wealth? O example, may nakuhang pera si Mayor. Umabot na ng kwarta niya is 100 million or 200 million. But wala naman sa account niya, sa ibang tao, sa ibang pangalan. Tapos yung tao na yan, wala namang ginagawa kung hindi taga-timpla lang ng kape sa Office of the Mayor. But may account siya na umabot, may pera siya or property worth 200 million. Pwede ba mademanda si Mayor ng plunder? Yes, pwede pa rin. As long as there's circumstantial evidence, unexplained wealth, or yung tinatawag proof of acquisition through dummies. Through dummies. Kasi normally yung ginagawa ng mga politiko, daming dummies. Kasi dummies, yung pinangalan ng kaibigan niya, pinangalan sa girlfriend, pinangalan sa kabit, pinangalan sa staff, pero actually, ang totoong may-ari, ang si Mayor. Kahit nga security guard eh. O security guard, ganon. Or staff, ordinary staff. But ang account na staff na yan, kasi taga-timpla lang ng kape, umabot ng isang 100 million ang bank account niya. Tapos may mansion sa Tagaytay, may beach resort sa Boracay. So, but ang sweldo niya sa munisipyo o sa City Hall, 20,000 pesos lang. Paano siya nakakuha ng 100 million bank accounts and mansion sa Boracay and mansion sa Tagaytay? So, ibig sabihin, dami siya. So, in plunder, pwedeng mapapatunayan yan through circumstantial evidence. Number one is circumstantial evidence. Number two, yung tinatawag na unexplained. Hindi mo mapapaliwanag na kwarta. Unexplained wealth. Paano mo mapapaliwanag yung sweldo mo na 20,000 pesos sa City Hall, but may bank account ka na umabot ng 100 million, may bahay, may mansion ka sa Tagaytay na worth 100 million, may beach resort ka sa Boracay na another 100 million, so approximately 300 million pesos, but ang sweldo mo, 20 million lang, 20,000 pesos a month lang. So paano mo mapapaliwanag yan? So unexplained wealth. Another, acquisition of properties through dummies. So ito mga dummies na ito, so sino ba yung dummy na yan? Bakit siya nakakuha dyan? Kasi connected siya ni Mayor, connected siya ni Congressman, connected siya ni Governor. O yun. So pwede yan mapapatunayan ang plunder. So hindi kailangan na direct evidence, even circumstantial evidence is enough to prove plunder. But of course, may tinatawag pa rin tayong proof beyond reasonable doubt. Pero paano, Kuya Mark, kung ang mga ebidensya? Pero paano, Kuya Mark, kung ang ebidensya ay mga testimonya, first-hand accounts ng mga testigo? Ang testimony, that can be a good evidence. But of course, may tinatawag tayong proof beyond reasonable doubt. Yun talaga ang requirement for conviction. But even circumstantial evidence, even testimony lang, walang mga dokumento, is enough to prove beyond reasonable doubt. Basta as long as marami kang ebidensya, quality of evidence, hindi ito padamihan ng ebidensya. In criminal prosecution, hindi ito bidding na padamihan ng ebidensya. At klaruhin natin to, hindi ito bidding na padamihan ng ebidensya. Ang kailangan lang ng korte, quality of evidence, not quantity of evidence. So hindi kailangan magpresenta ka ng 200 witness, tapos hindi naman eyewitness yon or gusto lang padamihan ng evidence. Hindi ganoon. Hindi ito padamihan ng evidence. Ang kailangan diyan dito is quality of evidence. Yun ang kailangan to prove yung guilty ba or inosente ang isang tao.